balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po magbigay ng word na mensahe ang super middleweight undisputed champion Canelo Alvarez na ayon sa kanya mga idol, hindi daw deserving si David Benavidez na labanan siya, not knowing mga idol na ang kalaban nito sa buwan ng Mayo itong si Jaime Munguia na bagong salta pa lang sa 168 pounds at si David Benavidez naging 2-time world champion na sa division kung saan mga idol tila nakarating naman yata sa Mexican legend na si Juan Manuel Marquez ang mga sinabi na to ni Canelo at natawa na lang talaga dito mga idol si Marquez. Halatang naduduwag daw si Canelo na lumaban kay Benavidez. Hindi naman daw si Canelo duwag na pumalag sa kahit sinong fighter. Naduduwag lang daw talaga si Canelo na matalo sa bakbakan. Kagaya sa nangyari sa laban nito kay Dimitri Bivol. At hindi lang din mga idol na bad trip si Marquez kay Canelo. Pati na rin sa mga sanctioning bodies. Ang WBO, IBF, WBA at WBC na parang binibaby daw si Canelo. Hindi daw sumusunod sa rules na labanan ng kanyang mandatory challenger na si David Benavidez. Si Canelo daw mga idol ang magandang example na mayroong favoritism sa mga sanctioning bodies. Well, alam nyo naman mga idol kung ano ang rason bakit malakas si Canelo sa IBF, WBA, WBO at WBC. Dahil sa 3% nakikitain nila dito. Matagal na sana tinanggal ang titulo ni Canelo kung susundin lamang ang rules ng bawat sanctioning bodies. Kagaya sa nangyari mga idol sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Imagine mga idol, binawian ng WBA title si Manny Pacquiao matapos niya ito pinaghirapan na kunin sa laban kay Thurman. Ang dahilan mga idol, hindi daw nagawang depensahan ni Pacman ang kanyang titulo halos 2 years. At guess what mga idol, ang 2 taon na yon, nasagsagan pa ng COVID-19 na alam po natin mga idol na walang ganap sa mga oras na yon. Pero hindi pa rin talaga pinatawad si Pacquiao mga idol. Binaklasan kaagad ito ng titulo. Kaya hindi natin mga idol masisisi si Marquez. Kung ganun na lang talaga nito batikusin si Canelo Alvarez at ang 4 na sanctioning bodies na masyadong binibaby si Canelo. Sa kabilang banda naman mga idol, Unified Light Heavyweight Champion Arthur Beterbiev at WBA Champion na si Dimitri Bivol nagharap na sa unang pagkakataon sa kanilang unang presscon para sa bakbakan nila sa June 1 sa Saudi. Para sa atin mga idol, isa na siguro ito sa pinakamalaking laban na mangyayari sa 2024. Sobrang solid ang sagupaan na to mga idol. Parehong undefeated champion ang dalawang fighter. Dito natin malalaman mga idol kung sino ba talagang hari sa 175 pounds. Marami ang nagsasabi mga idol na lamang daw talaga si Beterbiev sa laban na to dahil sa itong power puncher at animal sa bakbakan na merong 20 wins at 20 knockouts sa kanyang kartada. Pero para sa atin mga idol, delikado talaga kalaban si Dimitri Bivol. Kahit sinasabi pa ng iba na lampaso lang daw ang abutin ni Bivol dahil hindi daw ito makabasag ng itlog sa laban. Pero palagay natin mga idol, masyadong mabilis si Bivol. Malamang magmumukhang slow-mo fighter si Beterbiev sa Russian fighter. Kagaya sa ginawa ni Bivol kay Canelo na kung tutuusin mga idol mabilis si Canelo. Pero pagdating kay Bivol sobrang bagal ng Meksikano at isa pa sa magpapahirap kay Beterbiev mga idol ang husay ni Bivol pagdating sa distansya. Si Bivol ang fighter mga idol na mahirap i-counter dahil pagkatapos nito sumuntok sa'yo, biglang nawawalan na lang siya sa harapan mo. Pero gayon pa man mga idol, kaya rin baguhin ni Beterbiev ang laban ni Bivol kapag napuruhan niya ito ng solid na kamao. Pero ang tanong mga idol, paano ito gagawin ni Beterbiev? Lalo pa mahaba ang galamay ni Bivol.